Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang umaga. Anong oras nyo man mabubuksan itong aking tutorial video. Sana po nakahabol pa sa filing ng income tax return for the year 2023 itong aking video. Nagpa-certify pa ako ng aking financial statements, kaya natagalan bago ko magawa ang aking video na ito. Mayroon po akong inihanda na financial statements. Actually, income statement na lang siya. Pinili ko na lang yung mga figures na kailangan ko para sa annual income tax return. Katulad ng revenue for the year 2023, 4 million, cost of goods sold, ang puhunan ng aking mga naibentang mga products, 2.8. Ayan, may 31% gross profit rate ako. So, meron akong itemized deduction. Ito yung mga salaries and wages, SSS Philip Pag-ibig, depreciation expense, professional fees, taxes and licenses, and other expenses. Ito po, ang lahat ng mga expenses na to ay naka-breakdown doon sa notes to financial statements. Tsaka itong mga expenses na ito ay hindi basta-basta maglalagay. Katulad nitong salaries and wages, dapat po yan ay reported sa BIR Form 1601C na monthly po fina-file and pay kung mayroong withholding tax, at BIR Form 1604C ang annual information return for compensation. Then, itong SSS, PhilHealth Pag-ibig, dapat supported po ng mga resibo na proof of remittance. Itong depreciation expense, portion po ng equipment depreciation. So, ito ay may formula. So, tsaka na lang natin i-discuss yan. Professional fees, ang bayad ko sa aking auditor. Taxes and licenses, binayad sa BIR, binayad sa business permit sa barangay. Yon, mga bayad sa gobyerno. Other expenses, telephone, water, light, internet, ano pa? Fuel, supplies. Yung mga transaction fees, commissions, transaction fees sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, nandyan po lahat. Kasi wala namang dun sa ITR, sa breakdown ng expenses. So, nilagay ko na lang sa other expenses. So, total operating expenses is 1 million. So, meron akong income before income tax na 268,697. Okay. Dahil BMBA registered taxpayer ako ay may income tax holiday na 2 years na ibinigay ng batas. BMBA Law, RA 9178. So, wala akong babayarang income tax for the year 2023 kahit lumagpas ang aking net income sa exemption na 250,000. Yan yung kagandahan. So, dito na tayo sa pag-file ng BIR Form 1701 Annual Income Tax Return. So, familiar na siguro kayo sa BIR Form Package 7.9.4.2. So, i-encode ang tax identification number. RDO code. Line of business. Taxpayer's name, last name, first name, middle name. Registered address. Business address or your home address kung ano pong naka-indicate sa certificate of registration. Zip code, telephone number, email address. Yung email address, dapat
Active po para dyan magpadala ang BIR ng tax return confirmation receipt. Proof of filing. So, dito na tayo sa list of forms. Ang ating gagamitin ay 1701 version 2018 Annual Income Tax Return New. Okay. Nag-test na ako kanina. Delete ko muna. Okay. Click fill up. Background information safe. So, we are filing for the year ended December. So, kaya yan 12. For the year 2023, palitan po ang year. 2023. Yung natapos na year ay 2023. Taxable year, January 1 to December 31, 2023. At ang due date ng filing and payment ng annual income tax return natin ay sa April 15, 2024. So, dito na tayo sa item number 6, taxpayer type, single proprietor. Number 7, alphanumeric tax code, business income. Date of birth, random date na lang, April 12, 1988. Kunyari lang yan. Filipino citizen. Then, civil status, single. Pinili natin dito sa alphanumeric tax code yung business income, graduated IT rates. Automatic na siyang nag-choose ng graduated rates dito sa item number 21. Method of deduction, itemized. Then, dito na tayo sa income subject to preferential rate, no. Na-test ko na to kaya huli ko siyang i-click itong income exempt from income tax kasi mapupunta siya sa ibang page. Tingnan natin. Income exempt from income tax? Yes. Okay. Click natin to. Oh, yan. So, dito na tayo sa annual income tax, consolidation of all activities per tax regime. Accomplished only if with multiple tax regimes. Okay. Dito tayo sa basis of tax relief. Yung ating tax relief is income tax holiday for 2 years. Wala tayong babayarang income tax sa ating net income for 2 years. So, ang Investment Promotion Agency, nakita ko na ito nung nag-apply ako ng incentives, tax incentives. BMBE, legal basis, RA 9178. Meron akong vlog tungkol sa incentives and benefits of BMBE registered taxpayers. Batas natin RA 9178. So check nyo na lang sa aking playlist. Registered activity or program, registration number. Okay. Ilagay ang certificate number ng iyong BMBE Certificate of Authority. Then, effectivity date of tax relief. So, 06, 27, 2023 to 06, 27, 2025.
Okay. Na-test ko na to sa EFPS, sa Electronic Filing and Payment System. Na-i-file ko na. So, papakita ko na lang sa inyo. Pero hindi ko na siya isasubmit kasi nakapag-file na ako online sa EFPS. So, dito na tayo sa Schedule B, Computation of Income Tax. Kasi pwedeng meron tayong exempt, special rate, or regular. So, yung ating activities, selling online shop ay trading. So, exempted siya. Sales, revenues, receipts. For the year 2023, ito po, ating basis. Ang revenues is 4.1, cost of goods sold. Tapos yung mga itemized deductions. Ililipat ko na po dito sa ITR. Okay. Wala nang centavos kapag sa annual income tax return tayo nagfa-file. Oh, hindi siya automatic na nag-compute. Kanina kasi sa EFPS automatic. 0. Hindi siya automatic. Sorry. Sana pala yung EFPS yung pinakita ko sa inyo. Kasi automatic siyang nag-compute. For 1, 2, 3. 8, 2, 3. So, magtiyaga tayong mag-encode. Cost of goods sold. Then, gross income. Dapat automatic din siyang mag-compute. Hindi ko alam na hindi siya nag-compute dito pala sa EBIR form. So, first time ko din siya na mag-file dito sa EBIR form ng BMBE. So, 1,272,969. Pero dun sa EFPS, automatic siya. Ordinary allowable itemized deduction. So, check natin dito sa page 2. Yan. Schedule C, ordinary allowable itemized deductions. O, pwede palang mag-attach ng additional sheets if necessary. Ako hindi na kasi meron naman akong notes to financial statements. So, meron ako dito depreciation 74,900. Sana mag-automatic na siya. Wala akong rent. Salaries and wages na lang. 310, 130. SSS full health, pag-ibig and other contributions. Taxes and licenses, 47 to 69. $19,905. May total siya. Professional fees, 10,000. Other expenses ko is
542,069. Alam nyo ba kung anong malaki dito sa aking expenses? Ang advertising, malaki. Yung boosting ng products. Para ka makabenta, kailangan mo ding mag-advertise. So, malaki yung expenses para dyan. Nandyan siya nasama. Yung amortizations pala dito, baka may nakakanood yung mga loans na amortization na binabayaran monthly, katulad ng pagbili ng sasakyan, hindi ito yon. Ang sasakyan po ay dito dapat sa depreciation. Kukumputa ng depreciation expense annually. Ang amortization para sa mga intangible assets. So, dito na tayo sa total expenses. Total ordinary allowable itemized deductions. 1,004,272. So, ordinary siya, kailangan ng business para magpatakbo ang business. Bawal dito yung mga personal expenses. Yung mga pagkain ng may-ari, hindi po pwede dito. Personal drawings po yon. Okay. Check na natin ulit sa page 1. So, ang total hindi kasi siya nag-auto-compute eh. Tingnan mo, 1.3 ba naman ang nakalagay? I-check ko muna, sandali, sa calculator. 4123, 823 less 2850, 854. So, 1,272,969, yan yung gross income. Less ordinary allowable deduction. So, hindi siya automatic na mag-reflect dito. So, kailangan kong i-type manually. 1,004,272. Okay, minus natin dito sa calculator. 1,004,272. So, net income. Net income or loss dito sa exam ay 268,697. So, kahit meron tayong excess sa 250,000, wala siyang income tax. Ito, wala siyang tax due, exempt. Ito para pag more than one activity. Hindi na natin to kailangan. So, tapos na tayo. Balik tayo sa validation, successful na siya. Back to main form. Okay. Review natin for the month, December 2023. Okay. Total tax payable,
Tax due, wala pong tax due dahil nga exempted tayo from paying income tax. Page 2. Computation of tax, kung ang isang BMBA registered taxpayer ay may compensation income, pwedeng ilagay dito. So, try natin. Taxpayer. Teka, sandali. Kailangan nating mag-change ng ano. Okay na yan siya. Pwede na yang isubmit kasi tested ko na po ito sa EFPS na valid. So, mag-change tayo ng alphanumeric tax code. For example, compensation earner, para hindi na ako maggawa pa ng another video. So, compensation earner. So, magiging mixed income. Then, punta tayo sa page 2. Lagyan natin ng taxable compensation income. Name of taxpayer. TIN. TIN ng employer. Okay. Kunyari lang, 300,000 para hindi ako mahirapan mag-compute. So, 300,000 less 250,000 na exemption. So, 50,000 ang taxable. 15%. So, 7.5. At deducted na rin yung 7.5. Kunyari ay 330,000. Yung 30,000 ko ay exempted mamaya. Wala kasi akong hawak na 2316. Kaya manghula na lang tayo. Ay, nako, ang laki. Sorry, nagmamadali na nga eh. Okay. Then, maglagay ako ng non-taxable, 30,000. Okay. Yung tax due from compensation is 7,500. So, meron akong tax withheld na 7,500. Tingnan natin kung anong mangyayari. O, kunyari pa, meron pa akong another 100,000 na sales sa aking other business activities na hindi naman exempted. So, 80% nito ay cost of goods sold. %20 lang yung aking gross profit. Tingnan natin, kunyari meron ako pang allowable deductions, taxes and licenses na 5,000. Dapat may support po yan ha. Ito, sample lang para hindi na ako maggawa ng another video for mixed income earner. So, meron akong taxable income na 9,750. Yung tax ko doon sa 50,000 na excess
sa compensation at saka yung 15,000. 200. Okay. Click validate. Okay. Dapat daw, page 4, part 9 must be equal to item 23 on page 2. Magkano ba yung ano? Net income or loss? Okay. Ikaw lang? Oo. Ay, nabigay mo na yung benta. Okay, Ate Aris. Okay. Welcome to my vlog. So, yung taxable compensation and business income is 315,000. So, minus the 250,000 na exemption. So, ang excess is, teka, sandali. 315,000 less 250,000. So, 65,000. So, 15%. Ito po yung table natin. Table 2, tax rate natin. Effective January 1, 2023 onwards. So, 15% ng 65,000 is 9,750. Yun yung taxable compensation income. Okay na, balik na tayo sa page 1. Okay. So, kung meron akong compensation income at saka other business na hindi covered ng aking tax exemption, meron akong babayarang 9,750. Pero yung ang activity ko doon sa covered ng BMBE ay exempted. So, ito. Balik tayo dito sa ating exemption. So, dapat i-fill up ko pa dito yung regular income na sales kanina, 100,000. Cost of goods sold na hindi kasi siya automatic eh. So, mag-fill up tayo manually. $5,000. $15,000 ang net income na regular. So, hindi rin siya total. Dapat dito, i-fill up din sa total. Hi, namimiss ko ang EFPS dahil automatic siya nagto-total. So, ita-type talaga. Guys, sorry ha, hindi ko na maipakita na i-type pa sila lahat. Pero dapat po ay i-type yan dyan. Back to main form. So, click validate. Okay. Part 4, Part 9.
Hayaan mo na, hindi na natin pag-isipan to. Dapat equal to eh. Sorry, natataranta na ako. Okay, dito. Okay. Net income or loss. $268,000. Try natin ha, 268,000. 697. Yung 268,000, 697 plus yung 15,000 po. So 283. Ah, 15,000 lang. Validation successful. Nag-success din siya. Okay guys, pwede na yan i-submit. Kung wala naman kayong compensation income at saka other income from business, pwede na pong mag-click submit. Click OK. Then click OK. Ako ika-cancel ko na kasi nakapag-file na po ako sa electronic filing and payment system ng BIR. Okay? Sana po nakatulong sa inyo ang aking tutorial video ngayon, lalong-lalo na po sa ating mga BMBE registered taxpayers. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking FB page at saka sa aking YouTube channel, Tax Tutorials for MSME. Thank you for watching. Bye!